Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Mabilis pong kumilos ang Senado. In fairness, kilos agad eh. Tito Soto, bilang Senate President, I think magiging maayos po yung pagdinig ng impeachment trial o yung impeachment trial mismo ni Sara Duterte dyan po sa Senado dahil matino. Itong Senate President hindi gaya ni Chis Escudero. Magbi-meeting daw po agad. Yan dapat. Bagamat sinabi ng Korte Suprema na forthwith, ang ibig sabihin ay reasonable time, hindi dapat pabayaan. Hindi siya ibig sabihin ng forthwith itenga, gaya ng ginawa ni Chis Escudero. Bagamat ang definition yan sa mga diksyonaryo agad-agad o immediately. Pero sige, Supreme Court na ang nagdesisyon, reasonable time yan. Pero ang ibig sabihin ng reasonable time, sa makatwiran na panahon. Diba? Hindi yung tetenggahin mo, tutulugan mo na kaya naman, may opportunity naman sana, gawin niyang trial na yan, pero mas pinili niyong tulugan. Hindi ganun yun. Bigla agad nagpa-meeting. Abay, dapat lang, no? Talagang, una, let's qualify, no? Confirmed na. Confirmed na yan. And even yung company Sara Duterte, convinced na. House of Representatives, confirmed na tayo dyan. And yung mga senators, confirmed na yan. O convinced na. Yun yung term na gamitin natin. Na talagang yung impeachment case ni Sara Duterte, aakyat ng Senado. Malinaw na yan. Kasi na-determine na yung probable cause eh. Magbobotohan na lang eh. Kasi, tinan mo, sa pag-determine ng probable cause, ilang miyembro na ng House Justice Committee yan? 53 members na yan. Marami, hindi miyembro, di ba? Ilang boto lang kailangan mo? 1/3 lang. Mga 100, less than 110 lang kinakailangan mong boto. Let's say, parang 105, 106 votes lang. Meron ka na kagad na 53. Kumbaga, onti na lang ang kukunin mo. Sa madaling sabi, lusot na agad yan sa House of Representatives. Sa madaling sabi, mai-impeach na. That's the term, mai-impeach na si Sara Duterte. Ang tanong, makukonvict ba siya o ma-acquit siya? Ang magdedetermine yan ang Senado. Tingnan mo, headline ng GMA News. Agad-agad. The senators will hold in... Take two. The senators will hold an all-member caucus today. Ngayong araw po yan. Webes ngayon, April 30. Magsasagawa po sila ng all-member caucus today to discuss the possible impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Alam na nila eh. Nakarating na sa kanila. Tutuluyan talaga si Sara Duterte. And baka sila din, for sure, nanunood sila ng impeachment hearing na matibay yung mga ebidensya laban kay Sara. Hindi naman sabi-sabi lang yan eh. Diba? Walang sabi-sabi dyan. May ebidensya, kanyang salin galing sa ombudsman, yung mga bank transactions galing sa AMLC, yung report ng NBI na pineke, yung mga liquidation sa confidential funds, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente na determine yung grave threat at inciting to sedition ng NBI, yung report na inilabas ng COA, yung mga disallowances sa paggastos po ng opisina ni Sara Duterte sa DepEd at sa Office of the Vice President. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung statement ni Ramil Madriaga, yung mga sinasabi ni Trillanes. Sa madaling sabi po, parang hilig ko sa madaling sabi, pang ilang beses ko lang sinabi. Sa madaling sabi, hindi sabi-sabi, hindi haka-haka ang mga ebidensya. Diba? Hindi ito opinion lang ng mga miyembro ng House of Justice Committee. May mga papeles, may mga dokumento na nagtuturo kay Sara Duterte na dapat siyang ma-impeach. Improper use of public funds. Yung grave threat at inciting to sedition, na-determine natin dyan. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, lahat na. Masasabi mo talaga. So alam na ng Senado yan. Si Tito Sen, tinanong siya ng media. Patungkol po sa usapin na yan, pakinggan po natin yung statement dito ni Senate President Tito Soto, no? At ang kanyang ini-insist dito, at ang kanyang sinasabi dito, definitely pinaghahandaan na yan ng Senado. Hindi yung kung kailan matransmit lang, doon pa lang kayo mag-uusap. Kumbaga may preparations na dapat silang gagawin dyan. Wait lang. Take two. Well, first of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang session, I usually call for all Senate caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Sa letter. And then more so now, dahil there is a possibility that
the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative. Yeah. If ever, di ba? So what we will be doing in this caucus will be to, well, discuss the agenda for the next month. No? And at the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. Gano And the timetable. Yes. Yun ang Yeah. crucial eh. As of now, the crucial is timetable. Gano So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment? Ano ba kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure. Okay. Wait May lang. pressure. Medyo mahaba ito eh. Let's qualify, no? Isa-isahin natin. Number 1, preparation. Under preparations, yan yung logistics, di ba? Ano yung kailangan? Kasi very important yung mga robe. Pinag-uusapan na nga yan. Sinabi na nga ni ni Senator Lacson, yung presyuhan ng mga robes na yan, yung gagamitin nila, yung kulay pula, no, yung sinusuot nila. No? Yan yung ilan sa mga logistics na kinakailangan. Kailangan ba ng dagdag na human resource? O ng manpower, no, ng mga tao, etc. Magiging parte ng secretariat, etc. Kasi matrabaho po yan. No? Yan yung ilan sa mga logistics. Kumbaga, madali lang yan. And another important na dapat paghandaan dito yung timeline. Yes, mas maluwag na ngayon, di ba? Kasi nagkaroon na po ng ruling ang Supreme Court na ibig sabihin ng forthwith ay reasonable time. So, medyo naluwagan po yung oras ng Senado. So, kailangan ilatag dyan ang schedule. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng mabaliwala din yung regular functions ng Senado kasi may mga hearing din yan. May mga committee hearing din po yan. May mga deliberation din po yan. Pinag-uusapan sa plenaryo. Hindi naman ibig sabihin na once nag-proceed yung impeachment trial na yan, ititigil na yung mga gawain na yan. Hindi po possible yan. Ang narinig natin na gagawin dyan, let's say 3 days, no? 3 days sila papasok kasi hindi naman whole week yan na parang regular employees na papasok Lunes hanggang Biyernes. Hindi ganyan po, no? Let's say, sa isang linggo, o isang beses na lang magsasagawa ng session, o 2 beses na lang, tapos yung isa, i-dedicate na yan sa impeachment hearing, o kaya 2, i-dedicate na yan sa impeachment hearing or impeachment trial para ma-determine nila yung timeline. Nung tinanong natin dyan si Senator Coco Pimentel, bago magsona ang presidente, mukhang matutuluyan si Sara Duterte dyan. Timeline yan ha, timeline, importante bago magsona, and I think dapat, no? Kasi kailangan na ma-desisyonan yan ano ba to, acquit or convict? Convicted ba siya o ma-acquit siya? Yun lang yun eh, para makapag-move on na rin tayo, mapag-desisyonan na po nila yan. Pero ang pinupunto dito ni Senate President Tito Soto, nakadepende sila sa transmittal ng articles of impeachment. Ibig sabihin po, sa kasalukuyan, ang bola po ay nasa House of Representatives. Ang resumption po ng sesyon dyan sa HOR, and I think definitely sa Senate din, no, ay May 4. Tuesday po yan, no? Tuesday. Sa May 4 po, magra-resume sila dyan. By schedule, nung nalaman natin yung schedule ng House of Representatives, by May 4 sana, pagbobotohan pa lang yung committee report. Pero na-advance na nga yan kasi na-determine na yung probable cause kahapon. And yung original schedule, by May 11, magbobotohan na po yung mga miyembro ng House of Representatives sa pamamagitan po ng plenaryo. Pero dahil napaaga nga yung decision kahapon, baka, assumption nito ha, baka by May 4, ibig sabihin mapapaaga tayo ng isang linggo, mapagdesisyonan na po yan, mapagbotohan na po yan. Which I think, ako 100% sure na po yan. Makakakuha po ng 1/3 votes. And then, within that week, baka i-transmit na yan sa Senado at doon na po mag-a-adjust yung timeline ng Senado. Now, ano yung very important element sa pagsaset up ng timeline? Yung articles of impeachment. Ano naman po yung nilalaman ng articles of impeachment? Dito sa articles of impeachment, nakasaad po dyan yung mga grounds. Yun na lang po isipin ninyo ha. Mga grounds kung bakit na-impeach. Yun na yung term natin na-impeach kasi talagang na-impeach na siya dyan sa House of Representatives kapag umakyat na po ng Senado.
Ano yung mga grounds? Noong 2025 impeachment, more or less parang 5 or 6 yan. 6 articles of impeachment yan. Ano yung mga reasons? First, halimbawa, culpable violation of the Constitution sa pamamagitan po ng, halimbawa, pagwawaldas ng public fund or improper use of public funds or confidential funds. Isa yun halimbawa. Pangalawa, yung grave threat at inciting to sedition na pagbabantaan niya sa buhay ng presidente. Di ba? Yan yung mga grounds. Depende kung ano yung ilalabas ng Justice Committee report. Kasi kung noong 2015 impeachment case si Sara Duterte, yung pinatigil ng Korte Suprema, 6 yun, hindi natin alam ngayon, baka maging 7. O baka maging 3, hindi natin alam, di ba? Baka maging 4. Usually naman, kino-consolidate yan. Yung mga grounds na yan, pag samasamahin na lang po yan. Di ba? And then, yun ang isa-isang pagdidebatihan, magsasagawa ng trial, syempre magpipresenta ng ebidensya yung prosecution at definitely yung defense. Kapag umusad na po yung trial dyan sa Senado, no, counting background po tayo, yung tatayo pong mga prosecutors, yung prosecution team, yung mga miyembro na po ng House of Representatives. Di ba ngayon, yung House Justice Committee, sila yung nagdi-determine dyan as a member, di ba? Sila yung nag-question, kumbaga, in a way, parang judge din sila, di ba? Pero hindi judge, hindi sila like the senator judges, no? Parang. So sila yung nagdi-determine. Kapag umakyat na po sa Senado at umusad na po yung trial, sila na yung magiging prosecutors. At ang defense, definitely yung kampo ni Sara Duterte, group of lawyers po yan. Alam ko, grupo ni Fortun yan, mahusay na abogado, no? Yung hinire ni Sara Duterte. So sila yung magbabanggaan sa Senado. Yung prosecutors na mga miyembro po ng House of Representatives, ibig sabihin po, mga mambabatas po yan. Pwede rin silang kumuha ng mga private prosecutors, mga abogado na tutulong sa prosecutors na mga miyembro ng House of Representatives. Nagigets ninyo? Dalawa yan ha. Yung prosecutors, mga miyembro po ng House of Representatives, ibig sabihin, mga congressman yan, mga congresswoman yan, for sure, kasama na dyan sila Laila de Lima, sila Kong Jervin Luistro, sila Shell Jokno, yung mga abogado. Kasama po sila dyan. And then, pwede rin po silang mag-hire ng mga private prosecutors. Hindi sila mga mambabatas, mga private lawyers po sila na hi-hire para magtulungan po sila. At ang goal nila, ma-convict si Sara Duterte. Yung defense naman, grupo ni Sara Duterte yan. 16 lawyers, 32 lawyers, or kahit na ilan yan, grupo ni Sara Duterte, sila po yung magka-clash. Sila yung magdidebate, magpepresenta ng ebidensya, ng counter evidence, etc. And then, kaming mga senators, halimbawa sila Tito Soto, yung mga senators, sila po yung tatayong judges. Sila yung magdidetermine kung guilty ba si Sara Duterte o hindi. At ang batayan po ng pagiging guilty o hindi, mga ebidensya. Pero ang malaking tanong dyan, kung DDS yung senator, magiging patas kaya siya sa pagbibigay ng desisyon? Let's say Amy Marcos. Alam naman natin si Amy Marcos na ibibenta niya yung kanyang sarili, yung kanyang pagkatao para ipagtanggol si Sara Duterte. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga, ang papel ng taong bayan dito, i-pressure niyo yung mga senador na yan. Na hindi ka titingin dahil kaibigan mo yan. You have to be fair. Tingnan mo yung ebidensyang ipresenta. Kung valid yung ebidensya, kung hindi questionable yung ebidensya, edi bumoto ka para i-convict si Sara Duterte. Hindi dahil kaibigan mo siya. Yun yung papasok, yung taong bayan, i-pressure natin yung mga senador na yan na maging objective kayo sa inyong judgment. Hindi dahil kaibigan mo si Sara, hindi dahil miyembro ka ng PDP laban, hindi dahil isa kang dilis, iboboto mo na agad para ma-acquit si Sara Duterte. Hindi po pwedeng ganun yun. Taong bayan, may papel tayo dyan, ma-pressure natin yung mga senador yan na maging objective po sila. Yan po yung pagdadaanan yan. Medyo exciting po ito. Medyo mahaba-habang political events ito, political issues yan, marami-rami po tayo pag-uusapan dyan. Of course, nandito tayo para ipaliwanag po yung impeachment na yan para maintindihan po ng mga kababayan natin. Diba? Sige, komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section. Babasa po ng iba nating mga ka-coffee. I'll see you in my next video, ka-coffee mga nasa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Kita kits, bye-bye.